sobrang dami nung nakain namin. And nakakabusog. Masarap yung food dito. Mas wala kami masyadong napala dito sa Chinatown Complex. Puro pagsisisi kami dito. Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So today is our last day dito sa Singapore and we will make the most out of it dahil pupunta pa rin tayo sa isa sa mga pinakasikat na hawker centers dito sa Singapore, which is Maxwell Hawker Center. And then we will also do a side trip sa Chinatown. And then later on today guys, babalik tayo sa Changi Airport para i-explore ang area before our flight to the Philippines. So exciting and jump-packed day today guys. So tara, samahan nyo kami. Okay guys, so first thing that we'll do is to check out of this hotel. Nasa elevator na kami at eto na, bilis lang pala. Apat yung bagahe namin, kaya medyo maraming dala. Okay guys, so nakapagbaba na kami and nakapagpaiwan na kami ng gamit dun sa hotel, and Filipina yung staff nila, kaya very smooth. Nakuha na rin namin yung deposit na 50 SGD per room. So make sure na kukunin nyo yun pagka surrender nyo ng keycard, kasi magagamit nyo pa yun pocket money. Yan, pag pampabili ng pasalubong or pang lunch. So ngayon, papunta na kami sa Bugis MRT station para pumunta sa Maxwell Hawker Center for lunch. So let's go. Guys, kapag pupunta din kayo sa Maxwell Food Center from Bugis, sasakay kayo ng Bugis MRT Downtown Line or yung Blue Line. Tapos bababa kayo sa Telok Ayer. So ito yun guys. Ano lang guys, 1, 2, 3, 4 stations away. So sasakay na kami ng MRT Telok Ayer Station yung baba namin. Alright guys, so nandito na kami sa Telok Ayer Station, and from here maglalakad na lang papunta sa Maxwell Center. Ang pinakamadaling way para makita ninyo yun is to use Google Maps. And first time lang din namin makakapunta sa Maxwell. Last time nag-hawker center kami, last visit namin sa Newton kami nagpunta. So guys, nandito na kami sa Newton Hawker Center. So ngayon Maxwell naman. Guys, nagpicture-picture lang kami dito sa may Telok Ayer kasi ang ganda ng street na to. Yan. So, napaka linis. Yun yung isa sa mga makakomment mo talaga dito sa Singapore. Sobrang linis nila at sobrang organized na mga bagay-bagay. Kahit sa escalators, trains and all that, sobrang organized. So, isa yun sa mga bagay na maganda sanang ma-implement or ma-copy din sa Philippines. Okay guys, so ito na yung Chinatown area daw. Tapos ito yung Maxwell Station ng MRT. So kung mas malapit kayo sa Maxwell Station, hindi na kayo maglalakad kagaya nung ginawa namin. Kami kasi naglakad kami. Ayun, nakalagay dito, Chinatown Street Market. Tapos ito yung Maxwell Station. And from here, ayun na mismo yung Maxwell Center. Sa tabi lang ng Maxwell Station. So mas convenient kung sa Maxwell kayo, bababa. Yan, so lakad na lang konti, ayun na yung Maxwell Food Center. Ito na guys, welcome sa Maxwell Food Center. Ayan, so pasok tayo. And sana hindi naman ganoon kainit dito sa loob. So dito sa labas merong Thai coconut. Tapos ito yung itsura niya guys. Ayan. Ang daming pagpipilian. So dito may Vietnamese, may banh mi. Tapos ito yung mga pork belly. Ito masarap yung mga ganyan. Tapos dito naman may Xiao Mei Cafe. Dito Old Ngonya. Laksa naman to. Tapos ito of course Maxwell Hainanese Chicken Rice. Must try yan guys. Ito oyster cake sa kabila. Tapos dito sa kabila Atay, Hainanese chicken rice din. Tapos dito Wonderful. Ito mga masasarap to, gusto na mga chicken noodles yan. Tapos ayun, mostly chicken rice, noodles, at hanggang dun yan sa dulo guys. So hanap muna kami ng upuan para sure na makakakain kami. So guys, nakahanap na kami ng mga upuan at ngayon
nagde-decide na lang kami kung anong kakainin. Ang daming may mahahabang pila. Gusto namin ma-target at least isa o dalawa dun sa mga yon. Kasi for sure yun yung mga masasarap. Gaya nitong nasa likod ko, ang haba ng pila dito. Tapos itong napuntahan namin sa harap, guys, meron silang xiaolongbao. Saka mga spicy noodles, ganyan. Ang daming mga mura, less than $5 lang almost lahat. So magta-try kami dito, xiaolongbao. Grabe guys, lunchtime kasi, kaya ang dami talaga din kumakain. Nakakatuwa kasi mga locals talaga din yung nandito. Mas maraming locals kaysa sa tourist. Kaya mas okay. Tapos tatlo pala siya guys, tatlong hilera na ganito. Malaki pala tong Maxwell Center guys. Kaya very good. So dito ayan oh. Ito walang pila oh. Duck. Parang masarap kasi nandun eh. Ayan. Wala, iba pala to. So, check pa tayo ng iba. Mga tamad pumila kaya naghahanap ng ibang alternative. Ito merong avocado bro. Avocado. And mga drinks nila $4. Ito din. Ang daming masasarap guys. Pili lang kayo. Pag nandito kayo makakapili na kayo. So guys, may pad thai dito. Magta-try kami ng pad thai dito sa Sisakit Thai Food. 650 yung pad thai. Nag-order kami ng pad thai doon guys. Tapos itong 1950s coffee, masarap daw to. Ayan. Kaso sabi, matapang daw yung 1950s coffee. Ayan. So, pwede tayo bumili dito. Meron ice milk coffee, ice milk tea, ice lemon tea, ice Milo. $180 to $200 to $2 yung presyo. Tapos may toast din sila. Nakita rin namin tong Mr. Apam guys. Hindi ko alam kung ano to eh, pero nakita ko kinakain nila. Parang biscuit ganun. Tapos may palaman. So, nasa $4 siya to $5. Dito na kami sa bandang dulo. Ito naman ay Fortune Popia. Tapos ito mga drinks. Yung cane, sugar cane drink. Ayan. So, okay na. Balik na tayo dun sa kabila. At bibili kami ng duck noodles. Kasi yun talaga yung masarap dito. Guys, babalikan ko na yung pad thai. Nalimutan ko na. Umorder din pala ako ng chicken rice para lang matry ko. Kasi mamimiss natin yung chicken rice sa SG. So, ito na yung sa pad thai guys. Sana masarap to. Kasi sa Thailand, masarap talaga yung pad thai. So guys, update lang. Naka-order na ako ng mga drinks. Tsaka, ito na lang inintay namin yung duck noodles. Tsaka mixed duck rice. Yung mixed duck rice 450 or mixed meat noodle. Yung roasted duck noodle naman 5. So, mukhang masarap to kasi pinipilahan. So, wait na lang natin yung order tapos magte-taste test na tayo. So guys, ito yung food namin. So, meron kami ng duck noodles or duck meat noodles. Chicken rice. Ito naman yung mix. Tapos merong xiaolongbao, noodle soup, tapos yung pad thai. So, ang dami. Tapos yung mga drinks nandito. Sandali lang guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo sa AJTV Amazing Travels dahil malaking tulong yon para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng videos. Now back to the vlog. So guys, first on our list, itong duck noodles. So titikman natin. Wala akong ano. Hindi, ito to. Ito pala. Ang chopstick. So tikman natin guys, mukhang masarap talaga to kasi pinipilahan niya. So start tayo dun sa noodles. Ay hindi, yung meat muna. Ito ay duck meat guys. Masarap. Masarap. Masarap guys, ang lutong. Tapos ano, malambot. So try natin tong noodles na ayaw pakuha. Kala ko lasang pansit bihon lang, pero masarap guys. Perfect to. Lastly, itong pork try natin. Lagyan natin ng sauce. Ang sarap talaga nito. 10 out of 10. Masarap. Tikman nyo. Next on our list, we do have pad thai naman. So ito, natikman na natin to sa Bangkok.
So, tignan natin kung masarap din dito. Dami ng serving. Ayaw din pakuha ng noodles. Ayan. Konti. Medyo lasa naman siya nung sa Bangkok. Medyo mas masarap lang dun. Pero pwede na rin. Siguro mga 7 out of 10. Okay, next na tong Xiaolong Bao. Uy. Uy. Napisa ko na. Sorry guys, ang hirap kasi ang init. Ang sarap. Homemade to or sila mismo yung gumawa. Handmade. Habang nag-uusap tayo, nasa likod ko yung tindahan ng Xiaolong Bao. Masarap guys, 10 out of 10. Lasa din siya ng mga nasa Hong Kong, sa Taiwan. So perfect. Pati yung sabaw niya sa loob, masarap malasa. So ito namang drink dun sa 1950s coffee. Bumili din ako dun guys. Medyo matabang lang ng konti. O baka hindi ko lang nahalo. Ice Milo to guys. So sakto lang, mga 4 out of 10. Tapos last guys, yung Hainanese or yung chicken rice. Ito. Chicken rice. So natikman na natin to. Malay mo iba yung version na to. Ito muna bean sprouts. Wrap. Chicken. The best talaga itong chicken rice guys, pang budget meal ganun. So mga 10 out of 10 din. Masarap. So kain muna tayo. Ayun guys, katataas lang namin kumain. At ngayon naman since sobrang dami nung nakain namin and nakakabusog, masarap yung food dito. Na-enjoy talaga namin siya. So ngayon ay pupunta na kami sa Chinatown, which is walking distance lang dito. Walking distance lang siya dito sa Maxwell Food Center. And mag-explore lang kami and bibili ng last minute pasalubong kahit over baggage na kami. Baka magdagdag na lang kami mamaya para at least ma-maximize yung time dito. So papakita ko lang din yung view nitong kabilang side ng Maxwell Food Center. Yan. Ang ganda niya. Very nice. Tapos ito yung Maxwell sa loob. So tara na guys, punta na tayo sa Chinatown. Guys, hindi ko alam kung napakita ko na tong temple na to, pero ayan yung magandang temple sa tapat nitong Maxwell Station. Tapos ito guys, may Akun Kaya Toast din. Tapos dun sa kabila, dun yung papunta sa Chinatown Street something. So dun tayo pupunta. We are here na sa Chinatown Street Market. So makikita nyo guys, mainit dito. Yun ang una ko napansin. So sa right side niya mga restaurants, tapos sa left side may mga bilihan ng somethings and stuff. Ayan. So gigilid lang tayo guys para hindi masyadong mainit. Guys, pumunta kami dito sa gilid kasi napansin ko lang na wala pa masyadong bukas ng ganitong oras, or kung meron man mga stuff na nakikita din natin or nakita na natin dun sa mga ibang shopping centers na pinuntahan natin dito sa Singapore. So sa likod naman nasisilip-silip eh. Pero pag dumiretso ka doon na rin yung Chinatown. So malapit na lang din. Dito lang kami dumaan kasi nga nakita na rin namin siya. Guys, sumukob lang kami dito sa malilim na part. Sama ko ang aking mama. Mama, wala ka na pera. Wala. Nag-uubos lang kami dito ng SGD guys. So ayan, may mga tawag dyan yung mga ornaments. Kung tama man. Ito merong mirror pocket, 1:1. $1? $1. Ayan, ito naman. Ito yung, ang cute nito. Gusto ko nito sa pusa. Oh. Ang cute lang. Kaso, ito din $10 yung Merlion guys. Tapos tote bag, $2, 2 for $10. This one's nice oh. Corduroy. Corduroy nga. Tote bag. Ha?
Guys, bibili kami nitong Merlion. Pasalubong sa aming dog na si Kayla. So, $10 to. So, bibili na namin to. Guys, meron din keychain na letter. 4 for $10. Yan, iba't iba yan. 4 for $10. Then, ang gaganda din ng mga keychain, guys. So guys, may mga keychain din dito sa Chinatown Street Market. $1 lang. Magaganda yung style. So bibili din tayo nito, guys. Okay guys, so nakapamili kami ng mga souvenir keychain. Ganyan. Ang total na napamili namin doon sa stall na yon is $50. And ngayon nandito tayo sa harap ng Chinatown Complex. So dito lang din to sa Chinatown area. Dito kami maghahanap pa ng mga last minute pasalubongs. And para may idea din kayo kung ano yung mga iba nyong mabibili dito. Just try to compare kung saan kayo mas makakamura. Yung iba kasi na parang mas mura dun sa una naming napuntahan, mahirap na siyang balikan. So, bumibili na rin kami para lang at least hindi masayang yung pagod namin dito. Okay guys, so nandito tayo na sa loob ng Chinatown Complex at nagpapalamig. So, kung mapapansin nyo, puro Chinese yung mga nandito na mga souvenirs. Pero malamang meron din mga ano naman, iba. Siguro dito lang sa entrance na napasukan namin. And yung mga bling bling or yung keychains na Chinese. Walang presyo. Hindi. 1 for $4, 3 for $10. Yung presyo niya. Tapos may mga damit din, guys. Yan. May ATM din dito, guys, just in case kulangin kayo. Tapos merong mga yung mga lalagyan ng mga liquid. So para siyang Lucky Plaza. Yung ano niya. Tapos dito may mga shoes. Amoy isda. Parang amoy isda, ganun. So wala pa masyadong interesting dito, guys, bukod dun sa mga nakikita niyo. Tignan natin sa iba. Guys, medyo wala kayo masyadong makikita dito sa Chinatown Complex. So hindi siya enjoy puntahan. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto niyo siyang puntahan o hindi. Pero so far wala kaming nakitang mga items na magaganda for our liking. So nandito kami sa bandang dulo. Ganun lang, mga Chinese. Siyempre, Chinatown Complex. Yan. Okay guys, so since wala kami masyadong napala dito sa Chinatown Complex, lalakad kami dun sa next na malapit dito na pupuntahan, which is Chinatown Mall or Chinatown Point Mall. So 5 minutes away from here. So punta na tayo dun para malibot ko din kayo. Okay guys, so change of plans. Instead na pumunta kami dun sa Chinatown or China Point Mall something, pupunta na lang kami sa Suntec City kasi mas malapit na yun sa mall. And share ko lang guys, dito sa nilakaran namin, malapit na to sa Chinatown, MRT, and ito yung People's Park na mall, shopping center. Pareho lang din nung nakita natin kanina. So bababa na tayo sa MRT at punta na tayo sa Suntec City. Guys, ang ruta natin is magda-downtown line tayo or yung parang purple line at bababa tayo sa Dhoby Ghaut Station. And from there, lilipat naman tayo ng ibang line papunta naman ng Suntec City na. Di ko matandaan kung anong station yun eh. Based dito sa Google Maps, Circle Line naman pala. Tapos bababa tayo ng Esplanade or Esplanade. So dito tayo sa Circle Line. Guys, nandito na kami sa Esplanade Station. And from here, maglalakad na lang papunta dun sa Suntec City Mall. So sana worth it yung biyahe. So let's go. Okay guys, so dito tayo sa papunta sa Suntec City, exit A mula sa Esplanade. So angat lang tayo dyan sa escalator, tapos lakad na lang ng konti, Suntec City na. Okay guys, so welcome sa Suntec City. So ito na yon. At ito yung paligid ng Suntec City guys.
explore lang natin ito at dito tayo magpapalipas ng oras hanggang sa malapit na yung flight time natin or yung ating pagpunta sa airport. Let's go! Ito ang loob ng Suntec City, guys. So, malamig, very good. Tapos, ayan. So, maraming makikita din sa taas. Pero naghanap kami ng place na pwede makatambay or makaupo kasi pagod na yung parents ko. So, habang naghihintay kami, pahinga, at least nalilibang yung mata. May donkey din pala dito, guys, right up there. May Don Quixote. Pero hindi kami pupunta na sa donkey ngayon. Parang nasawa na sila dun sa donkey ng mga pasalubong. So, this is Suntec City. Yan. Guys, umakyat kami sa second floor. So, ito yung makikita mo dito sa side na to. Merong Universal Traveler. Ito, Listening Lab. Tapos merong Akon Kaya Toast ulit dito. Meron pala niyan, guys, sa Gateway. So, kung halimbawa, gusto niyo siyang matry pero hindi muna sa SG, pwede nyo itry yan sa Gateway sa Cubao. Meron niyang Akon Kaya Toast. Ayan. Ayan, ang daming tao. Puno din siya. Kasi famous yan dito sa SG. Okay, guys, so nandito kami ngayon sa Coffee Smith. Ayan, dito sa Suntec City. Dito yung dining area nila. Dito kami papahinga. At order kami dito ng bingsu. So yung bingsu nila is nasa 1690 hanggang 1890. So merong strawberry, banana, red bean, green tea, Oreo, rice cake, tsaka choco brownie, tsaka mango. So ayun yung orderin namin. And kape din sana. May yogurt din pala dito. Ayan o. Yogurt. Ay, hindi nyo pala kita. Sorry. Handmade yogurt, 6.30. Ice yogurt, 7.30. Ayan. Guys, ito yung kanilang menu. Ayan yung mga bingsu, guys. Oh. Sasarap. Ayan. So, order na kami, guys. Guys, ito na yung bingsu nila. Mango bingsu. Sobrang laki. Ang laki, grabe. Pang sharing talaga to. Tapos ito yung yogurt nila. Hindi siya frap. Pero nilagyan ko na lang ng strawberry toppings. So may extra $2 lang yun. Hinihintay lang namin yung kape. Tapos mag-taste test na tayo ulit. Okay, so taste test ma. Tikman nyo na. Anong masasabi ninyo sa bingsu? Maasim daw ang mangga. Maasim. Diyan mango yata. Puro pagsisisi yung puro pagsisisi kami dito. Ice cream. So try ko yung bingsu, Vanilla guys. ice cream. Ang sarap yung ice cream. Oo nga yung sobrang asim ng mangga. Pangit kasi yung strawberry, may banana. So, try ko naman tong strawberry yogurt. Yung yogurt kasi nila wala silang binigay na straw eh. Kutsarahin daw. Kutsara yung binigay nila. Pero mga straw mo. Sakto lang to, guys. Hindi masyadong masarap. Siguro mga 5 out of 10. So, kakain muna kami dito. So guys, bablog ko lang. Ayun oh. May hindi masyadong kita pero yan yung parang fountain sa gitna nitong Suntec City. Sa labas. Ayun, nakalagay dun sa unahan, Suntec City. Hindi na kami kasi makalabas dahil sobrang init. Pero kitang-kita siya dito. Gagawin niyo lang kung gusto niyo magpa-picture dun. Baba kayo dito. Tapos tawid lang kayo. Tapos yun na, makakapig-picture na kayo dun. So guys, nag-iikot lang kami dito sa Suntec City. Malapit na rin kasi to sa Snooze Hotel Bugis. So after namin dito, kukunin na lang din namin yung luggage and then punta na sa airport. At dahil dyan, i-end ko na muna ang vlog na ito, guys. Maraming salamat sa nanood ng part na ito ng ating Malaysia, Singapore vlog. At kung nagustuhan ninyo ang video ito,
Give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. So see you sa next episode sa ating airport process pabalik ng Manila. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!